Ang nakaraan. Dahil sa banta ng nasa kabilang kaban na baka patayin silang lahat nito, ay hindi na nagdalawang isip ang ating mga bida na maghanap ng gumaganang pinto para sila ay makalabas sa lalong madaling panahon. Ang pagpapatuloy. Tinawag ni Yusanga si Dokja dahil meron itong gustong ipakita dito. Ngunit kahit si Dokja lamang ang tinawag ay pumunta ang lahat para tingnan ang gustong ipakita ng dalaga. Pagkakita nila sa pinto ay hindi ito bukas pero nakaawang naman na pwede nilang pagtulungan para ito ay tuluyang madaanan ng tao. Agad namang sinuri ni Yeon Song Lee ang pinto at nasabing sira din daw ang pinto na iyon. Kasunod noon ay nagsalita din si Dokja na sa lahat daw ng pinto doon ay yun lang ang natitira nilang chance na makalabas. Dahil doon ay agad tiningnan ni Dokja ang kanyang coin balance dahil alam nito na kailangan ng puwersa para tuluyang mabuksan ang pinto. Nakita niya na meron siyan 4,700 coins na kabuuhan at nasabi sa sariling. Pwede kong gamitin ang coins para madagdagan ang aking lakas at mabuksan ang pinto pero walang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari. Ang paggamit ko sa aking coins ng basta-basta ng ganto kaaga ay pwede kong ikasama. Pagkatapos noon ay nagulat si Yeon Song Lee sa mangkahi ni Dokja na gamitin daw nito ang kanyang skill. At gamit ang kasanayan ni Dokja na makita ang profile ng isang individual ay nasabi nito na buti naman daw at ang supporting constellation at attribute ni Yeon Song Lee ay pareha sa novel. Siguro ay nakita mo na ang mga kakayanan mo nang binuksan mo ang attribute window mo kanina. Nasa army ka, kaya siguro ay may skill ka dyan na pwede mong gamitin sa lagay natin ngayon. Ang sabi ni Dokja kay Yeon Song Lee. Ang sabi naman ni Yeon Song Lee ay meron daw pero hindi niya iyon alam gamitin. Tinagot naman iyon ni Dokja na isipin lang daw ni Yeon Song Lee na ginagamit niya iyon. At sumagot si Yeon Song Lee na yun lang daw pala iyon. At kasabay nga ng pagtatangka na buksan ang pinto ng tren ay ang pag-imagine nito ng kanyang skill ay makikitang sumisigaw na nga itong si Yeon Song Lee, at unti-unti na nga ring lumalaki ang katawan nito kasabay ng paglabas ng malaberdeng aura nito. At ayun na nga, nabalot na nga ng malaberdeng aura ang buong katawan ni Yeon Song Lee at nabuksan niya ang pinto ng siya lamang, sa sobrang lupit nga ng ginawa ni Yeon Song Lee ay makikitang si Mr. Han ay napangga nga na. Sa nangyaring iyon ay pati si Yeon Song Lee ay lubos na namangha at hindi makapaniwala sa kanyang nagawa kaya napalingon na lang ito kay Dokja na may ngiting parang bumalik sa pagkabata. Kasabay ng reaksyong iyon ni Yeon Song Lee ay nag-notif ang system ni Dokja na nagsasabing. Si Yeon Song Lee daw ay nagsimula ng magtiwala sa kanya, bukod doon ay tumaas din ang pagkakaunawa niya dito. Nakilala naman ni Dokja ang skill na nagamit ni Yeon Song Lee, yun daw ang skill niyang Stigma Great Mountain Push, nasabi pa nito na napaka-simple-minded daw ng lalaking ito. Pagkatapos noon ay hindi na nagsayang ng oras ang ating mga bida at lumabas na sila ng kaban at makikita nating tumatakbo sila sa riles ng tren, inakay na din ni Yeon Song Lee si Hilyong para makaalis agad sila ng mabilis sa lugar. Ang bakal na pinto ng kaban ay malapit ng masira kaya isinigaw ng ating bida na bilasan nila ang pagtakbo. Kung hindi daw ito nagkakamali sa kanyang naaalala ay ang bakal na pinto ng kaban ay hindi ang totoong problema. Hindi nagtagal habang sila ay tumatakbo palayo ng tren ay may nagsalita. Kutob ko na talaga na mangyayari ito. Nanlaki naman ang mata ni Dokya nang marinig iyon. Nang marinig iyon ay tumigil sila sa pagtakbo at nakita nila ang Dokay Bin na nakalutang at nanlilisik ang mga mata. Tinabi ko sa inyo kanina na huwag kayong umalis. Hindi ko pa tapos ihanda ang susunod na senaryo. Ang sabi ng Dokay Bin na paiyak na parang iniwan ng jowa. Tinabi naman ng walang alam na si Mr. Han na kutob daw niya at sinabi daw niya sa kanyang mga kasama na manatilin lang sila sa loob ng kaban. Bumalik naman dito sa Dokay Bin na parang tinanggap na lang ang nangyari na sinabing wala na daw siyang choice, dagdag pa na maswerte daw itong ating mga bida at nag-snap na ng kanyang mga daliri hudyat ng pagsisimula ng pangalawang senaryo. Kasabay ng hudyat na iyon ay makikitang lumabas ang system ng bawat isa na nagpapakita kung anong uri ng senaryo ang kanilang kakaharapin. Sub-Scenario Escape. Para magawa ang senaryo ay kailangan nilang tumawid sa sirang tulay at mula sa kanilang kinaroroonan dapat marating nila ang Oxo Station sa loob ng 20 minutes. Reward 200 coins. Kahit alam na nga daw ito ng ating bida ay ang mangyari sa actual ay talagang pagpapawisan ka peren. Si Sanga naman ay nagtataka dahil meron daw mali, aniya ay sinabi sa senaryo na tumawid sa sirang tulay pero ang tulay ay hindi. Habang pinagmamadelingan ni Dokja ang lahat na tumakbo na ay sinagot nito si Sanga na aniya ay wag daw siyang mag-alala roon at tumakbo na ng mabilis. Ang sabi ng ating bida ng may pag-aalala. Tama si Sanga, ang tulay ay magkadugtong pa dahil nakaalis kami sa tren ng napakaaga. Sa madaling salita ang tulay ay talagang masisira. Ang sabi ng ating bida sa kanyang isip.
Ito ay maitutulad sa pandaraya pero, imposible na maklear ang senaryo na ito kung hindi gagawa ng ibang paraan. Palapit na kami ng palapit. Sa tingin ko magagawa namin. Ang sabi ni Doc John na pinapakiramdaman ang mga bawat pangyayari habang tumatakbo. Nakasagsagan ng kanilang pagtakbo ay napatigil si Mr. Han sa takot at natanong kung ano daw iyon. At pinakita na parang may nabubuong buhawi sa tubig katabi ng tulay na kanilang kinatatayuan. Mula nga sa parang buhawi na nabubuo sa tubig ay makikitang may lumabas dito na kung anong napakalaking nilalang. At lumabas nga ang nilalang na sobrang laki na may nanlilisik na mga mata. Nasabi ng ating bida na ito daw ay si Serpent pero para daw itong si Commander sa sobrang laki nito. Umugang na nga ng napakalakas ang si Serpent para takutin ang ating mga bida na tumatakbo. Mula naman dito sa likurang bahagi ng si Serpent ay makikita na parang mas malaki at mas malapad pa nga sa isang tulay. Sa malayo ay marorinig ang sigaw ni Doc John na tumakbo lang ng mabilis dahil magagawa daw nila na makatawid sa pamamagitan nito. Habang tumatakbo nga ay nasasabi ni Doc John sa sarili na, ang mga sea serpent daw ay hindi pakay ang mga incarnation na tulad nila sa unang kwento, malakas ang kutob ng ating bida na lumabas ito para sirain ang tulay. Sa bilis daw ng pagtakbo nila ay makakayanan nilang makatawid sa tulay bago pa man ito masira. Dito nga ay makikita nating nahuhuli si Sangao at hindi naman lumalayo ng husto ang ating bida sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpakita itong Dokay Bina na wala na ang pagkakyut at bumalik sa itsurang uhaw sa dugo at mahilig makakita ng trahedya. Napansin nito na may kakayanan nga ang ating mga bida na matapos ang senaryo ng hindi masyadong nahihirapan kaya nasabi nitong hindi daw masaya ang laro kapag ito ay madali. At mula sa ibaba ay nakita ni Doc John na lumabas ang Dokay Bina may nanlilisik na mga mata. Sa pagkakitang iyon ng ating bida ay alam nito na makikisawsaw ang Dokay Bina ito sa kanyang plano. Ano ang masaya na kayo ay makaalis ng ligtas, gawin nating mas panabik ang mga bagay-bagay ang sabi ng Dokay Bina may pinanabik sa ekspresyon ng mukha. At sa hudyat ng snap ng daliri nito ay lambas ang system at pinakita na ang hirap ng senaryo ay nabago mula ay naging di ito. Kasabay nito ang pag-anunsyo ng system. Ang mga masasamang iniisip ng mga patay ay bumalik. Ang maitim na elemento ay unti-unting tumataas sa buong kapaligiran. Dito naman ay makikitang bumabangon ang mga walang ulo at walang buhay na katawan ng mga tao dahil sa pagpasok sa kanilang katawan ng itim na elemento na may masamang hangarin. Habang tumatakbo naman itong grupo ni Doc John ay sumigaw itong si Yusanga ng zombie dahil sa nakikita nito sa kanyang likuran. Tumayo na nga itong mga walang ulong tinawag ni Sanga na zombie. Ang mga demonic na nilalang ay muling nabuhay, ang sabi sa system notif. Sa sobrang galit nga ng mga zombing ito ay nasabi pang mga walang hiya daw itong ating mga bida. Habang balak ng dumugan ng mga nilalang na iyon ang ating mga bida ay pinakita naman na nakatuwin na sa safe zone sina Yeon Song Lee at ang akay nitong si Hyung Lee. Pagkatapak ni Yeon Song Lee sa safe zone ay tinawag kaagad nito sina Doc John para ipaabot ang kanyang sobrang pag-aalala sa naiwang mga kasama. Kaya pala humiyaw na sa pag-aalala si Yeon Song Lee ay nakita nito na napapalibutan na sina Doc John ng mga nilalang na zombies. Makikita nating nagtalikuran na sila para malaman ang bawat mangyayari sa kanilang paligid. Sa sobrang intense ng pangyayaring ito ay makikita nating nag-aayos na ng kanyang mamahaling polo itong si Mr. Han, at parang gagamitin na nito ang kanyang ultimate skill para iligtas ang lahat. Dito naman ay makikita nating napakaseryoso na ng mukha ni Doc John na sa puntong iyon ay parang alam na nito ang susunod na mangyayari kaya sinabi nito kay Sangao at Mr. Han na yumoko. Pagkatapos noon ay ayun na nga, sinakmal na ng napakalaking si Serpent ang tulay at talagang sa isang sakmal nito ay nahati sa dalawa ang napakalaking tulay. At dyan na po muna nagtatapos ang ating video mga idol, salamat sa inyong panunood at shoutout sa mga lading tunay na ito. Mark Roque, Jave Pino, Joshua XD, Ronwell Abella at Ina Era Haji Zuman. Ito naman ang ating aabangan sa ating kasunod na episode. At hili-hiling ko po sa inyo na mag-subscribe para tuloy-tuloy po ang ating series dahil kayo po ang nagbibigay sa akin ng lakas para isingit ang ating kwento na ito sa ating oras. Maraming salamat po.